ingay-ingay nyo sa flood control. Kayo yung binabaha dyan. So, bakit hindi kayo nag-iingay sa mga politiko nyo dyan sa Davao? So, kayo yung nilulubog, hindi naman ang Metro Manila. Ang Metro Manila ngayon kaganda. Kahit magdamag umuulan, hindi nilulubog, hindi binabaha. Kayo yung may pinakamalaking budget in Philippine history yan, ha? For the first time in the history, 51 billion. At hindi buong Davao. Isang distrito lang. First district lang. Kay Polong lang yan. Yung distrito lang ni Polong, 51 billion. Dapat nag-iingay kayo. Yan, binabaha kayo. Eh, paano kapag namatay? Hihintayin nyo pa na may mamatay, na mamatayan kayo bago kayo, bago kayo lalaban sa mga karapatan ninyo? Ninanakawan kayo. Hanggat hindi kayo nagbabalik loob sa Panginoon, hanggat hindi kayo nagre-repent, nagsisisi, natanggapin nyo na ang tagapagligtas natin ang Panginoon, hindi mga Duterte. Hindi po titigil yung mga sunod-sunod ang inyong kalbaryo. Sunod-sunod ang mga sakuna na nangyayari sa inyo sa Mindanao. Maawa kayo sa mga sarili ninyo, repent. Isa lang ang tagapagligtas natin. Hindi kayo hindi kayo abogado ng mga Duterte. Hindi mga Duterte ang magliligtas sa bayan ninyo, kundi kayo with your faith in God. Dapat ganon. So, hintayin nyo pa, mamamatayan kayo bago kayo lumaban, bago kayo maging matapang paglaban yung inyong mga karapatan, para yung mga susunod na henerasyon, mga anak ninyo, mga kaapu-apuhan ninyo, hindi na ganyan. Huwag matakot. Ang lalakas ng boses ninyo, flood control, flood control. Hindi ba? Samantalang yung lugar ninyo, pinakamalaking nakawan ng flood control, 51 billion. Isang distrito pa lang, kay Boy Iyot pa lang yan. Wala pa yung buong Davao. Eh, ba't yan hindi nyo hinahanap ngayon? Yung budget ninyo. Kanina nyo ibabato sa gobyerno na naman, sasabihin nyo, wala naman budget, zero budget. Sino nagsabi? Si Polong. Nag-research ba kayo? Kung ano sabihin ng mga Duterte, yun ang paniniwalaan nyo. Ganun ba kayo kabobo? Hindi ba kayo mga nag-aral? Hindi kayo marunong mag-research? Marunong kayo mag-TikTok, mag-Facebook, pero hindi kayo marunong mag-research? Libre ang mag-research sa Google. Nakatambay nga kayo sa TikTok, sa Facebook, sa social media, pero sa Google hindi kayo makapag-research. Tatalino pa kayo. Di ba? Napakasimple. Hanggat hindi kayo nagigising sa katotohanan, hanggat hindi kayo nagsisisi, hanggat hindi kayo nagbabalik loob sa Panginoon, hindi titigil yung mga kalamidad, yung mga sakuna na nangyayari sa inyo. Pasalamat kayo kahit ganyan yung ginagawa nyo sa Pangulo natin. Tuloy ang pagtulong niya. Isipin nyo, ha? Pinaumpisahan niya na yan sa Talomo River. Dahil naaawa siya sa mga tao. Napakahirap, napakatapang ni PBBM. Alam mo, yung taong matapang, mahirap mahalin ang kaaway. Doon pa lang, yung tapang niya na yon. Eh kung ako, bahala kayo sa buhay ninyo. Diba? Ganun siya katapang. Kaya niyang mahalin ang kaaway. Kahit anong mura mo, pambabalahura mo, pambabastos mo, kabutihan ang ibabalik sa'yo eh. Yung ibang presidente dyan eh, di ba? Ibang presidente siya, pakialam niya sa inyo. Di ba? Presidente na siya eh, di ba? Isipin niyo, ito yung presidente, akala mo nangangampanya pa rin. Yung ibang presidente, kampaniligang, kapag nanalo na, hindi ka napupuntahan sa mga lugar ninyo, sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. Ito, presidente na, matatapos ng ang termino, 2 years na lang. Pero isipin mo ha, umiikot pa rin sa buong bansa, at hindi lang basta-basta sa Metro Manila. Halos karamihan, Mindanao. So, ganun katindi si PBBM. Yung, kahit presidente na siya, gusto niyang maglingkod. Eh yung iba, kay Inday lang, naging vice-presidente lang eh. Nakikita nyo ba sa Nakikita nyo ba yun sa mga kalsada? Hindi. Di ba? Yung mga politiko natin na nanalo noong 2025, nakikita nyo pa ba sa mga lugar, sa mga iba't ibang kalsada?
Yung mga presidente dati, kapag nanalo na, nakikita niyo pa ba? Hindi. Ito si PBBM, walang humpay ang trabaho. Hanggang sa matapos ang termino.